Magandang araw po sa inyong lahat ha. Kasama ko po ngayon ang ating mga Pilipino sa Austria at kami po ay nagsasama-sama. Ito po yung grupo na sumusuporta kay Tatay Digo, kay Inday Sara at sa Sambayanang Pilipino. Ito po ang Friends of Sara at saka United DDS International Maiso. Now, ngayon po, pinagsamantalahan ko na habang narito ating mga kababayan, tatalakayin ko po yung pang-aapi kay Jason sa ng tunay na pakay ay takutin tayong lahat na manahimik at tumigil sa pagbabato ng katotohanan sa gobyerno. Ang kaso po ni Jason sa ay cyber libel. Unang-una po ang cyber libel hindi po yung heinous crime. Bakit naging non-bailable yan? Talagang ang pakay nila mapatulog sa kulungan, mapahalik sa malamig na reha si Jason sa. Kasi kapag napakita nila kay Jason sa na po pwede siyang supilin, tinatakot nila tayong lahat na maging tikom at itigil ang pagbabato ng katotohanan laban sa Marcos administration. Papayag ba kayo? Kayo! We are Jason! Supil ba kayo? Supil kayo! Yan! Kaya na! Hindi kami masupil kahit anong gawin nyo kay Jason sa. Dahil kami, anong supportan, anong mensahe natin ni Jason sa? Fight! 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 So yan lang po ang unang pruweba na talagang pang-aapit, panunupil ang ginawa kay Jason sa o pwede pong magtiyansa. Hindi dapat siya humalik ng malamig na rehas ng kulungan dahil ang cyber libel po, hindi yan heinous crime. Ang heinous crime po, murder, yung mga ganyan, no? Pero ito po, hindi dapat yan na naging non-bailable. Pangalawa, tama ba na ang complainant sa libel case ay NBI? Hindi po. Ang libel ay personal crime. Alam nyo, kaya nga nagkaroon ng libel para yung mga pribadong mga tao mapangalagaan yung kanilang karapatan para maging pribado. Kaya nga po sa ating libel, kinakailangan ang elemento niyan, merong number 1, yung pagsabi na merong kang vice, disease, or defect. Yung paninira. Pangalawa, nagkaroon ng publication. Pangatlo, makikilala mo kung sino yung tinisira dong sa libelous statement. At pang-apat, yung daños perjuicio. Now, bakit kami libel? Para maprotektahan yung karapatan ng mga pribadong individual na maging pribado. Kaya nga po, isang elemento ng libel ay yung malice. Yung malice, dinidefine naman po yan doon sa willful disregard for the truth. Ngayon, sino ang merong burden na i-prove ang malice? Well, sa ating batas po, dalawa. Kapag ang nagrereklamo, pribadong individual, merong presumption of malice. Wala nang gagawin ang nagrereklamo, kundi sabihin, pribado ako at hindi niya tinignan ang katotohanan ng sinasabi niya. So, merong presumption of malice in fact. Pero kung ikaw ay taong publiko at ang presidente ay isang public figure, bakit? Dahil sa kanyang posisyon, talagang siya ay kumukuha ng atensyon ng publiko, kinakailangan purebahan yan na nagdidemanda. Pero ang NBI, walang personalidad magdemanda. Bakit? Sino bang sinira? Hindi naman ang NBI. Hindi naman reputasyon ng NBI ang sinisira. Ang reputasyon ng presidente. Ang tanong, meron bang malice in fact laban sa presidente? Wala! Kasi unang-una, alam naman natin talaga may sakit siya. Ano yung sakit niya? Sabi ng kapatid niya, addict siya. Ang drug addiction, serious health problem. So, hindi po talaga yan malice dahil yan ay katotohanan. Si Marcos ay bangat, bangat, bangat. Bangat, bangat, bangat. Bangat, bangat, bangat. Bakit mo makukulong ang tao na talaga nagsasabi na mayroon kang kapansanan? Dahil ang pagiging bangag ay kapansanan. So dahil walang malice in fact, walang malice in law, hindi man lang dapat siya nasampahan ng kahit anong kaso. Hindi ko nga alam kung binigyan ng pagkakataon na marinig si Jason sa ang nangyari ata para nagkaroon ng direct filing. Ni walang preliminary investigation, ni wala siyang pagkakataon na madinig, denial of due process. Hinuli na lang siya, non-bailable offense pa raw. Mga kababayan, itong ginawa nila kay Jason sa ito ay mensahe sa ating lahat na mga kritiko ni Marcos. Pag hindi kayo tumigil sa pagsiwalat na katotohanan na siya ay adik at siya ay corrupt, ikukulong din kayo. Natatakot ba kayo? Hindi! Lalaban pa tayo?
Jason, alam ko, mahirap ang naging kalagayan mo dahil ang dami mong karamdaman at ikaw ay napahalik sa rehas. Pero wag ka mag-alala dahil sa'yo, lalo kaming tumapang, lalo kaming lalaban at lalo kaming sisigaw, Marcos Corrupt! Marcos Bangat! Marcos Corrupt! Marcos Bangat! So yan po ang aming mensahe. Supilin nyo ang hanay ng mga nagsasabing katotohanan na kurakot ka Marcos, bangag ka Marcos. Lalo kaming dadami at lalo pa kami magiging sabay-sabay na sisigaw ng Marcos Bangat! Marcos Corrupt! Marcos Bangat! Marcos Corrupt! Reporting live from Vienna, Austria, kasama po ang mga supporters ni Tatay Digong, Inday Sara Duterte, United DDS at Maisog. Laban lang Pilipinas! Laban lang Pilipinas! Ang bangag-bangag! Bangag-bangag-bangag! 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 Wait! Puton! 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 Tubig! 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 Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Laban lang bayan! Mabuhay Duterte! Mabuhay! Ito po, report live from Ito po mga Pilipino nagsasabi, mabuhay ang Duterte! Mabuhay ang Pilipinas!